Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-14 na linggo ng karaniwang panahon. At kung inyo pong napapansin, ang mga pagbasa, lalong git ang Ebanghelyo, ay tumuturo sa atas na gawain ang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita para sa lahat ng mga tao, lalong higit sa mga naisumunod sa ating Panginoon na ginagabayan ng 72 alagad na kanyang isinusugo. Kung titignan po natin ang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita, ay misyon na hindi lamang para sa mga alagad, hindi lamang para sa mga reliyoso, hindi lamang para sa mga taong simbahan, kundi bagkus ang misyon para ipahayag ang mabuting balita ay gampanin ng lahat ng Kristiyano at tungkulin ng lahat ng mga naniniwala kay Kristo na ipahayag natin ang kanyang tagumpay sa krus, tulad ng narinig natin sa ikalawang pagbasa. Mga kapatid, sinasabi po ng Panginoon na tayo sinusugo at ang kanyang mga alagad ay kanyang ipinapadala sa bawat bayan na kanilang pupuntahan, na balibaga ang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Bakit mga kordero? Sinasabi po na ang bawat isang Kristiyano ay maamo. Ang bawat isang Kristiyano ay matiisin. Ang bawat isang Kristiyano ay tahimik at mapayapa. Kahit sukdo lang ibigay niya yung kanyang buhay. Tulad ng isang kordero na dinadala sa katayan, hindi mo siya marinig na umiyak. Kundi bagkus buong tapang na hinaharap yung kanyang kamatayan. Alang-alang sa kanyang pag-aalay ng kanyang sariling tugo para sa kapakinabangan ng mga tao tatanggap sa kanya. Kung kaya't yung mga kordero ay maamo at yung mga kordero ay dapat malapit sa isa't isa. Ngunit yung mga asong gubat naman ay mga naghihintay lamang ng pagkakataon para puksain, para lapain ang mga kordero na kuminsan hindi natin alam. Karap na natin at kasama yung asong gubat na nakahandang sumakmal sa atin. Ngunit sila ay nakasuot na mga balat kayo na waring maamo at naglilingkod. Pero yung pala naman ay mapagbalat kayo. Sa gitna ng kanilang pagbabalat kayo, ay hindi natin napapansin yung kanilang mga iniisip at masasamang damdamin. Kung kaya sinasabi po ng Panginoon na tayo mag-ingat sa mga asong gubat, at kung tayo mga kordero, gawin natin ang ating misyon upang ipahayag si Kristo. Kung kaya tanungin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng misang ito, tayo ba ay bahagi ng mga kawan ng kordero, ng mabuting pastol, o tayo ay bahagi ng mga asong gubat na sumisira sa ating kapwa? Kaya din naman, sa misyon ay sinasabi ng ating Panginoon, huwag tayo magdala ng anuman, sapagkat lahat ay pagkakaloob sa atin, maging tapat lamang tayo sa Kanya, at maging alamin natin yung ating gampanin, ay hindi tayo pabayaan ng Diyos sa ating mga pangangailangan. At ang dala ng isang misyonero, ang dala ng isang Katolikong Kristiyano ay hindi lang material na bagay, kundi bagkus ang dala niya ay kapayapaan.
Kung kaya sa bawat tahanan na ating papanigin, sa bawat tao ang ating mga kausap, ang ating pagbati ay dapat ang kapayapaan. Sumayin niyo ang kapayapaan bilang bati ng isang Kristiyano sa kanyang kapwa Kristiyano. Kung kaya't ang kapayapaan ang siya mag-uugnay sa buhay natin at sa isa't isa. Kapag ito ay ating nagampanan, tayo maging tunay na mga alagad at tagapagsulong ng pag-aari ng Diyos at ng kanyang kabutihan. Kung kaya habang tayo nabubuhay, naglalakway sa lupang ibabaw, lagi nating iisipin at sasabihin na nalalapit na ang pag-aari ng Diyos. At ito ay lagi nating isa-isip na sa gayon, sa pagdating ng kanyang pag-aari, tayo nagiging handa, di lamang sa ating sarili, kundi sa ating pamilya, sa ating lipunan at sa ating bayan, sapagkat malapit na ang pag-aari ng Diyos para sa lahat ng susunod sa Kanya. Amen.